Water signs, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And pa-like na din po ng ating video. At maraming salamat din po sa mga nag-share ng ating videos kasi malaking tulong din po yan para mag-grow yung ating channel. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings at ng ating Evil Eye Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. So, yan po yung ating Facebook page, okay? So, ito pong ating Evil Eye Amulet ay kargada na po yan. Aalagaan nyo na lamang po. At syempre, tuturo ko naman po sa inyo kung paano ba yan alagaan. Okay, so umpisa na po tayo sa ating reading. Check natin kung ano ba yung mensahe, your energy. Spirit guide, ano ba yung energy ni water signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Happy birthday Pisces, still birthday season mo pa rin. Kung hindi nyo pa napapanood yung Happy Birthday Pisces. Pisces, Happy Birthday, yun yata yung title ng ating video or yung ating birthday reading para sa'yo. Tignan po natin kung ano pa yung mensahe. So, we have third party. Ayan. So, marami ba kayong iniisip ngayon? Ayan po, pwedeng may mga, di ba ito yung pinagfo-focusan nyo talaga? Or ito yung gusto ninyong pag-focusan na bagay. Pero napakadaming mga naiisip po ninyo. So, yun, pwedeng doon talaga sa gusto ninyong pag-focusan, di kayo makapag-focus. Nade-disturb kayo. Tingnan po natin ano pa yung mga mensahe pagdating naman sa family. Okay, we have freedom. Pagdating naman dito sa family, because we have freedom here, so pwede po yung iba sa inyo. Ayan, pinayagan na kayong magtrabaho sa malayo, tumira sa malayo. Water signs, yung iba po sa inyo, pwedeng dyan sa family or kahit sino tong family members mo ha, yung sinasabi ko na yan. Okay, yung iba po dito, pwedeng yun, nagkaroon ng kasi freedom eh. Pwedeng nakaalis na sa third party. Yan. Family member mo na pwedeng nakaalis na siya sa kanya, yun nga, sa third party relationship. Tingnan natin. Or pwedeng hindi na namamangka sa dalawang ilog. We have cycles, we have completion. Pagdating naman sa friends, so dito naman pwedeng meron kang kaibigan na natapos na yung friendship mo sa kanila. Kasi iyon, pwedeng nagkaroon na ng ibang kaibigan, tas parang nakalimutan ka na. Hindi naman sa nagtampo kayo, pero talagang nafe-feel mo na yung tao na yun pwedeng umiwas na sa'yo. Tapos, nakikita ko pa dito, baka may kaibigan ka na na-involve sa third party. So, pwedeng sinabihan mo siya. Tapos, yung parang, alam mo yun, yung tao kasi na yun, parang ayaw niya na nasasabihan siya, ayaw niya na napapakailaman siya. So, dahil sinabihan mo siya ni-real talk mo siya, water signs, ang nangyari tuloy dito, pwedeng, ayun, lumayo na siya. Some of you, nandun yung nalulungkot kayo, pero nandun din yung hindi ko alam kung ano na feel na yun, ano yung tawag doon. Pero nandun din na parang nakahinga kayo ng maluwag, ayan. Kasi, yun nga, ayaw nyo kasi sa third party yung iba sa inyo. Kaya, ayun, parang, hi, salamat. Yan, parang hindi mo na ba kailangan makipag-deal sa kanya every time na nanghihingi siya kasi baka sa'yo siya nanghihingi ng payo eh. Pagdating dito sa third party nila noon. Tapos ngayon, ayun, pinayuhan mo talaga siya, yun nga lang, umiwas sa'yo. So, di niya nagustuhan yung payo mo. Sa mga in a relationship, sa mga, ayan, sa love life niyo naman po. So, ingat lang kayo dito kasi baka mamaya, ayan po kayo ay, some of you ha, baka din niyo alam na sa third party relationship kayo. For some of you naman, pwedeng sobrang controlling ng person mo. So, parang even yung trabaho mo, parang akala niya sa kanya, dahil sa kanya ka lang, kaya ka nabubuhay. Parang ganun ba? So, di ba yung wala ka ng mga friends, wala ka na bang family, wala ka na bang trabaho,
business. So, parang gusto niya, sa kanya ka lang nakafocus. Water signs, ganyan. Parang nagiging sobrang possessive yung person mo. So, nandun yung minsan, parang ayaw ka na niyang mag-grow. Diba? Hindi ka niya hinahayaan na mag-grow. So, tignan nyo din. Kasi, pwedeng nakokontrol niya kayo without you noticing it. Akala niyo okay pa yung nangyayari, pero hindi pala. Parang ganito, dahil ayaw niyang mag-grow, parang ayaw ka na din niyang mag-grow, pero sa ibang way niya dinadaan yun. Kaya tignan nyo rin po itong ginagawa ng person mo, ng asawa mo. Kasi baka ganito, mas mayroon kayong lakas ng loob, water signs, compared dito sa asawa mo. Kaya lang yun, hindi kanya sinusuportahan in some ways. Tignan po natin. Meron naman dito, is nandoon po na submissive po talaga kayo sa inyong asawa. Or meron naman dito is yung sinasabi nga nila, 'di ba, under desire. Pero more on kasi kung doon nagwo-work yung relationship, 'di ba? Yung nagkakaintindihan ba kayo, yung may respeto kayo sa isa't isa. So you go for it. 'Di ba? Kahit ano man terms yung sabihin ng mga tao diyan sa ginagawa po ninyo or diyan sa pagrespeto po ninyo sa inyong asawa. Tignan natin pagdating naman sa kaperahan, we have alchemy, we have ancestor guide. So, ayan po. Pwedeng meron kayo ditong mga bagay na parang maiisipan nyo na lamang na pagkakitaan. So, mag-grow po yan. Kasi yan po ay pwedeng pamana po sa inyo ng inyong mga ancestors or binigay po talaga nila yan sa inyo. Pwedeng meron kayong panaginip na meron kayong nire-receive na something. So, yan po, pwedeng galing po yan sa inyong mga guides, ancestor guides. So, maganda po yung flow ng money ninyo ngayong araw na ito. Kung meron kayong pinagdasal na, you know, another source of income or pera, yan po, pwedeng ma-receive nyo siya ngayong araw sa help po ng inyong guides. So, 'di ba, may third party talaga. Ibig sabihin parang may tutulong po sa inyo. Laging merong pangatlong tao, parang ganun, sa life po ninyo. Or pwedeng makatulong nga po sa inyo. Hindi naman porket sinabi nating third party is makakasama na. Tingnan natin. Pagdating naman po sa business, ayan. So, meron dito, nagre-reminisce kayo. Kasi pwedeng, nung nandyan pa yung isang tao, sa business po ninyo is maganda yung sales ninyo. Parang alam mo yung namimiss mo siya kasi siya yung halos may alam kung paano patakbuhin yung business. Yung parang sa front ba, okay? Yung parang ganun. So, ayun, pwede kasi na umalis na siya dahil yun, may magandang opportunity para sa kanya. Tapos, ano pa ba? Pwedeng umuwi na siya sa family niya. So, yun, parang namimiss nyo yung ganung, kunwari, staff, okay, or sabihin natin, pwede rin ganung supplier na mabait. Yan po. Tignan natin. Pagdating naman po sa career, sa career naman po is we have compassion and nurture. Sinasabi lang po dito na alagaan po ninyo yung inyong trabaho. Kahit ano man po yung work ninyo, alagaan po ninyo. Be proud. And nandun din naman na wag nyo masyadong stressin yung inyong sarili ngayon. Ayan o, distance, retreat, or time out. So, wag nyong hayaan na ma-burn out po kayo sa trabaho. Kasi nakikita ko, marami sa inyo dito, water signs, you love your job. But yung iba nga po sa inyo, nababurn out kayo. Kaya wag nyong papaabutin sa ganong, sa ganoong part ng inyong buhay or ng inyong trabaho. Tingnan natin positive things na paparating. So, you have a celebration, you will have abundance to receive, and ayan, may gifts din. So, para ito kay kay Pisces siguro. Kasi yan, birthday season nga ni Pisces. Tapos, yung iba naman po sa inyo, pwedeng may marireceive kayo na gifts and marireceive talaga kayo dito na money, gift certificate, mga ganyan. Mga negativities naman or tignan natin, reminder sa'yo ni universe. Okay, so more on reminder sa'yo ito ni universe. Kapag may hindi natuloy ngayong araw na ito, parang wag kang mawala ng pag-asa. Do not lose hope. Maaaring nililigtas ka lamang ni universe sa kapahamakan na pwedeng dumating sa life mo. Kaya yung isang bagay na yun hindi natuloy. Sabihin natin, i-relate natin sa tao. Kung yung isang tao hindi nakipagkita sa'yo, maybe because yung tao na yun, nilalayo talaga yun sa'yo ni universe. May tao dito na nakipaghiwalay sa'yo.
Kasi even yung tao na yun, nafe-feel niya na hindi siya karapat-dapat para sa'yo. Maybe you love that person, pero that person is pwedeng nandun sa point na hindi kanya kayang ipaglaban. So, what can you do about it, diba? So, trust the universe. Diba? Ganun yung gawin po ninyo. Trust the universe. Ano ba yung lessons na binibigay niya sa akin? You always ask yourself, ano ba yung binibigay sa akin na ito? Ano yung lesson dito? Diba? Pag nalaman nyo yung lesson pero hindi pa rin kayo natuto or hindi nyo sinabuhay yung lesson na yon, uulit at uulit lang po yan. So if you do not want to repeat another history, is pag-aralan nyo po or isa puso ninyo yung lessons na tinuturo sa inyo towards sa isang relasyon, towards sa isang sitwasyon. Yan lamang po. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo dito sa aking channel. Ingat kayo always. More blessings to come. Bye-bye!